Mga paps, ang paborito ng lahat kung saan tayo nagiging masaya. Pag-usapan natin ang Magna Carta for Seafarers, Chapter 7, Terms and Conditions of Employment of Overseas Seafarers, Section 38, Allotment and Remittances of Wages. Ang sabi dito mga paps, Section 38, the seafarer is required to make an allotment which shall be payable once a month to the seafarer designated allotee in the Philippines through any authorized Philippine bank. The employer shall provide the seafarer with facilities to do so at no expense to the seafarer. The allotment shall be at least 80% of the seafarer's monthly salary. Alam nyo ba mga paps kung ano ang nakasaad sa PUEA Section 8 Allotment and Remittances? Basahin natin. The seafarer is required to make an allotment which shall be payable once a month to his designated allotee in the Philippines through any authorized Philippine bank. The principal, employer, master company shall provide the seafarer with facilities to do so at no expense to the seafarer. The allotment shall be at least 80% of the seafarer's monthly basic salary. Basic salary mga paps. Para sa kaalaman nyo mga paps, ang basic salary at monthly salary ay may pagkakaiba. Ang basic salary, ito ang pangunahing sahod ng isang empleyado bago ang anumang deduction at hindi pa kasama dito ang benepisyo o allowances. Ang monthly salary naman, ito ang kabuuang halaga ng sahod na natatanggap ng empleyado bawat buwan. Kasama na ang basic salary, allowances, bonuses, at iba pang benepisyo. Ito ang aktual na halaga na pumapasok sa kanyang bank account. Sa madaling salita, ang basic salary ay bahagi lamang ng monthly salary. Ibig sabihin mga paps, based sa PUEA, halimbawa ako ay sumasahod sa loob ng isang buwan ng $1,400 o katumbas sa peso na 77,000 pesos. 55 yung palitan. Sa sahod ko na ito, ang aking basic salary ay $680 o katumbas sa peso na 37,000 pesos. Ang sabi, 80% ng basic salary. So, 680 times 0.80 equivalent to $544 o 29,000. So, yung 29,000, yan yung magiging allotment ko sa Pilipinas base sa aking basic salary. Ang sabi sa Magna Carta, uulitin ko ha, the allotment shall be at least 80% of the seafarer's monthly salary. So, ibig sabihin, kung ang aking monthly salary ay $1,400 o katumbas sa peso na 77,000 pesos, $1,400 times 0.80, 80% ng monthly salary ha, $1,120 o 61,000 pesos. So, $1,120 ang magiging allotment ng alati ko sa Pilipinas. Ganon pa man mga paps, kesyo basic salary o monthly salary man yan, tandaan natin, nakadepende pa din kay seaman kung gagawin kayong alati at depende sa kanya kung magkano ang matatanggap nyo na allotment. Nasa pag-uusap nyo pa din po yan.